Hello, isang mapagpalang araw sa lahat. Ito na naman po ang tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, Itinit Martial Arts. So, ang iba-vlog natin, o iulat ko sa inyo ngayon is patungkol sa pagbahagi ko ng mga gamit. So, ngayon po, first time ko po mag-vlog na pagbibigay alam ko sa inyo paano ako magbigay ng mutya ng baong walang mata. So, kung napansin nyo, may buo. Ipapadala ko po ito. Yan. At ito din, kwintas. So, gaya ng sinasabi ko, hindi po ako magbabahagi ng libon, ng mutya ng baon na walang mata pag hindi ko pa itinatawag na lubos na kilala, at of course din pag hindi ko pa nakuha ang kanyang pagiging loyal o yung tinatawag natin pledge of loyalty. So, balikan natin yan ang sabi ko. Ngayon muna is balikan din natin kung ano nga ba ang gamit ng baong libon. So, ang baong libon, kung wala pa siyang kasama, hindi pa siya ginawang kwintas, hindi pa siya nilangis, pang natural lang yan na source ang libon, ito ay meron kang kakayahan na pantago o taguliwas. Kasi nga, sinasabing libon kasi ikay hindi makikita kasi walang mata. At of course, may taguliwas at iwas kapahamakan. At dahil doon, isa din sa mabisang gamit ng libon, ito po yung gamit talaga ng mga kapatid nating haring bakal, ilaga, pulahan, putian o ano bang klaseng grupo meron sila, mga kautol, grupong agila. Ito po talaga yung ginagamit nila bilang kabal. So kung sa dakong Surigao talaga, kung try nyo lang magpunta doon o maghanap ng impormasyon doon, kahit pa buo doon, dinadala nila sa katawan nila. Ganon sila, ganon kalakas ang kanilang pananalig sa libon. So dito sa atin, yan, pag ganito, ano ng kaibahan? Ang kaibahan nito naman, siyempre marami na siyang kasama. So may orasyon na po tayo ng tulad din ng paginawa natin sa bao isang mata isang bibig, linagyan din natin ng pangmalakasang orasyon. So andun pa rin ang haring bakal, hindi po yan mawawala. Andun ang orasyon ng agila, andun din ang orasyon ng first 18 at second 18, may Diyos Ama at kontra ambos. Yun talaga ang importante kasi yun po ang lubos natin at batid natin na talagang nagagamit. Nasubukan na din ng ilang membro ng ating kapanali at kapanata. So yan po ang nagiging forma niya. So yan. So maliban sa orasyon, meron din tayong inilagay na mutya ng lupa, hangin, tubig at saka apoy. So alam nyo na yan kung ano yan. At maliban pa doon, marami pa. So meron din tayong inilagay na marami pa yung tulad ng tagusan, dahon ng San Miguel, at iba pa na pwede natin yung napansin nyo sa mga nagdaan kong vlog. Kinukuha ko tuwing papalapit na Biyernes Santo. Bawat Biyernes, loob ng 7 Biyernes, ako'y naghahanap ng mga gamit, halaman, o pangbihirang mga bato para po mayroon tayong panglagay sa kwintas na bao at sa langisan. So yan po, mga kaibigan. So yan lang po ang ano ko ngayon. At ito din, langisan. So, hindi ko na po sasabihin ang mga pangalan nila para po sa privacy nila. Yan. So, balikan ko naman. Paano nga ba ako magbahagi ng libon? So, ngayon, first time kong magpadala ng buo na bao na libon. Kasi, kadalasan kasi, mas importante kasi sa akin yung langis ng bao o langis ng niyog, ng mga mutya. At ito din, nagbahagi na ako ng ilan nito. Pero ngayon naman, ito binahagi ko. Siguro nakapang-4 na order na siya at pang-5 na ito. Kung ibig sabihin, talagang tinangkilik na niya yung mga katuruan natin. Talagang ginakap niya yung mga panata at mga pangaral na ibinahagi ko. Kaya, doon pa lang, nakita ko na ang kanyang tinatawag nating pledge of loyalty. Ibig sabihin, totoong tao siya at siya ay nananalig sa ating kapaniwalaan. Yan po, mga kaibigan. So ito naman, bahagian ko nito, pang-2 order niya lang ito, pero nakita ko naman sa kanya na talagang siya ay tapat. Kasi siguro almost 2 years na po siyang nagsubaybay sa channel natin. Kaya yun,
binigyan natin ng pabor kasi buo daw ang gusto niya. Pero ano lang, minimize ko ang buo pero ngayon lang ako nagbahagi. So iwan ko kung may babahagian pa ba ako na buo. Yan, kasi madalang lang din makakita ng niyog na walang mata. Pero yan, mas kailangan ng ating kaibigan, so ibabahagi natin. Yan lamang po. So the same pa rin. Kung napapansin nyo, wala nang 24 yan kasi yan sila regular na nag-order sa akin. So nabigyan ko na yan ng 24 kopya ng soft copy ng 24 medallion. So ito lang isa ang bahagian ko. Meron po itong kasi ang order niya lang is hindi ko lang sasabihin ang pangalan. Dito po yung 24 medallion at sa likod nito ganoon pa rin mga kaibigan, yung mga panimula, yung mga orasyon na pang debosyon, pang pundo at saka poder para mas lumakas ang ating kapanalig kasama. So yan, ito po, kayo mag-alala kasi yung mga sinulat kong orasyon dito, maliban ko dito sa 24, ito po ay talagang sinubo ko muna bago ko binahagi. Okay? So 6 minutes pa lang po, kaya yan nyo munang pagbigyan ako. Available sa atin yung 5-in-1. Yan. Ano yung atin ito yan? Yan, so ganito. Yan, hindi pa siya masyadong malakas ang alog, pero alog po yan. Yan, available po sa atin ang 5-in-1. So anong ang mix ng 5-in-1? So yan po, meron pong sinukuang baging na may cross, na ito ay pangpaamo at pangpahalina. At meron ding gumamila silis yan. Gumamila silis, ito na may pang kabal at depensa at pangpaswerte. Meron din tayong bahay para po sa mga kontra usog-usog. At meron tayong puyas pang paalis ng masasamang elemento. Yan. At of course, last but not the least, meron din tayong tinatawag na salsagan o ang kiom. Ito po ay may aking kabal na subok na po na ginagamit ng mga kapatiran ng Karimbakal, Pulahan, mga sundalo, pulis at saka mga gwardya o mga VIP guard. Okay? So yan po mga kaibigan. So, yun, batong lutang. So, yan ko lang, pero hindi ko na ipakita. Meron din tayong batong lutang. Yan, meron din tayong mukha ng tulya. So, sa mga nagdaang vlog ko, ipinakita ko na. Ngayon naman, sana po mahiling ko sa inyo na i-share nyo po ang video ko. Mas mainam po na ipagbigay alam nyo sa mga malapit nyo sa pamilya, kaibigan, para po sa pamagitan ninyo, makatulong pa tayo ng ating kapwa. Ngayon na naman, ako yung magsha-shoutout na. Big shoutout sa ating mga kapatiran na laging sumasama sa atin pag tinatawagan meron po tayong spiritual na labanan o spiritual warfare. O yun po ang panggagamot natin. Pasensya po kayo bakit hindi nyo nakikita, hindi ko po kasi sinasama sa vlog ang panggagamot namin dito. Kasi inaalagaan ko ang reputasyon o karapatang pantao ang privacy ng ating ginagamot. Kaya hindi po ko masyadong nagbablog, hindi ko binibidyo ang mga pasyente. So, pero kasalukuyan pong tayo ay nanggagamot, ha? So, ngayon, again, big shout out naman, mga kapatid natin, Crystal Clean Kisagan, balik ulitin ko. Yan po yung mga psychic natin, Mamira, Aldi, Marochelle, of course, Dato Kalasag. Yan po sila, at saka Girly Dagdag. So kasamahan natin sa shout out lang naman natin, special mention Nanay Priscilla. Sinabi ko sa inyo na iniwan ang marangyang buhay sa Amerika, sa USA, umuwi ng Pilipinas, nagpunta sa Baguio, umuwi sa kanyang hometown. At yun kasi meron siya mensahe galing sa ama at ngayon ay kasulukuyang nanggagamot na din po si Nanay Priscilla. At of course, big shout out din kapatid natin Lyra Mincher. Si Lyra Mincher naman ay ating kaibigan nasa Australia. At si Lawisa naman nasa Germany. Yan po sila ay tumatangkilik sa gamit natin at nananalig sa gamit natin. And of course, kapatid natin na sumubok na din, nakasubok na din sa kapangyarihan ng mga orasyon na ibinahagi natin. Na hindi ko akalain na sa tagal ng pagsubaybay niya, ay talagang nagkaroon siya ng sariling milagro. Kung ano yung hiniling niya ay nakita niya. Yun. So, almost
Anong nagsubaybay sa akin, siya ay nagwi-wheelchair pa lang. Naka-wheelchair kasi hindi siya makalakad. So, parang laging patig siya. So, mahina ang kanyang katawan. Nung sinubaybayan niya ang channel natin, ang nangyari po, sinunod niya lamang po yung katuruan natin kung paano nga ba ang pagsuko natin sa amang makapangyarihan. At sinubaybayan niya kung ano yung mga orasyon na itinuturo natin. Yun, sa awa naman po ng amang may kapal, nagkaroon din siya ng kanyang liwanag mula sa amang may kapal. At yun, natuto siyang gumamot sa sarili niya. At of course, nakagamot pa siya ng kanyang kapwa doon sa tinatawag na United Kingdom. Andun po yan si Maria Ramos Navarro. So yan, at ganun din si Kuya Geraldo Chudusio. So Geraldo Chudusio naman ng San Diego, California. Lagi siyang tumatangkilik ng gamit hanggang sa nagkasakit ang asawa niya pala. Di nila alam, may stage 4 cancer sa baga. At yun, pinadalhan natin siya yun. Pati paalingatong, pinadala natin doon. Yung mga wood wine. Kasi para talagang mas marami tayong ipinadala para lang po mapagamot. Kasi ang layo po nung San Diego, California. Tapos ang uso pa ang COVID noon. At yun naman ngayon, ang magandang balita, sabi niya, medyo okay na po. So, cancer po, kaya ibig sabihin, hindi po madali gamutin. Pero pag sinabing medyo, ibig sabihin may lunas na pong nakikita. Yan po ang big ipinasasalamat natin sa amang may kapal. Yan po si Geraldo Chudusio ng California. Yan. Kapatid naman natin si Joselito, pag siya'y nagdarasal, sabi niya sa akin, ng Canada yan ha. Sabi ni Joselito, pag dinadasal niya, ramdam na po niya na parang may nakikinig sa kanya at umiinit na ang katawan niya. Ibig sabihin, gumagana na po ang may hagi natin sa kanya. Yan, big shout out din kay Gilbert ng Canada. Kapatid din natin sa Japan, meron po tayo si Lolita Sea. Yan, mahilig na ngayon manguleksyon ng mga liklay. Ang dami na ng kanya. So, parang mas tinalo pa ako ni Lolita Sea sa mga gamit. Pero big shout out din dahil sa atin ay nahikayat siyang maghanap ng mga bagay o mga mutya ng kalikasan para matuntun din natin niya ang kanyang hinahanap sa buhay at hinahanap bilang sa spiritual. At ngayon naman, big shout out din si Raymond Haron. So magaling na din si Raymond Haron. Dati siyang nag-aante. Ngayon naman, talagang pinokus din niya sa kabila ng kanyang trabaho sa Japan. Talagang marami din siyang nangungulikta din siya ng gamit na mga mutya sa kalikasan. Yun po ang ni Raymond Haron. At ganoon din, mas lalo na po si LB Canato. Si LB Canato naman, yun talaga siya yung ang sumadya dito, galing sa Japan, mawin ng Davao, pumunta dito sa atin at para po makilala tayo, makausap tayo personal o ma-meet in personal at makita niya ang altar natin. Simple lang ang altar natin pero nakita niya yon. So talagang hindi siya mapakali dito nung nag-ritual kami kasi minsan talagang sa lakas ng enerhiya, minsan na siya, parang na-drain ang kanyang lakas. Pero magtaka siya pag dadasalan ko, balik na naman lakas niya. Pagkatapos naman nun, dahil pumapasok talaga kasi parang nag-welcome sa kanya yung mga gabay, nanghihina naman siya kasi ang daming gabay na pumasok sa katawan niya kasi siguro nagpapasalamat ang gabay sa pagdalaw niya. Yun, ang daming tubulong. At ganon din si Generos Panghelina ng Bulacan. Yan, pagpunta din dito si Tagala. Yan po mga kaibigan. So marami po tayong dyan. At ngayon naman si Aris. Si Aris naman, nung binigyan natin ng orasyon sa Japan yan ha. Si Aris naman, sinabi niya sa akin na, Master, mula nung binigyan mo ako ng orasyon, pag nadarasal ako, nararamdaman ko na po na may enerhiya na pumapasok sa katawan ko. Yun nga kasi umiinit, tapos parang may tumitibok sa noo. Yan. So ibig sabihin may magandang pangyayaring nagaganap sa kanila. So yan po. At alam ko, marami pa po kayo. So big shout out na lamang po kapatid natin sa si Pisha Zabik, Jelen Estorco ng USA, Sandra Ayho ng USA, Pisha Zabik sa Ireland po yan. Becoming Norwegian or Kramer with Lynn, yan ito si Lynn Tupas na taga Iligan at Butuan pero nasa Norway na ngayon. Big shout out sa inyo ate, yung mga kapatiran ko sa pag-YouTube sa YT. At of course, Faustina Love Vlog naman, si Faustina Love Vlog ay nasa Tondo yan. Big shout out sa iyo kapatid, hindi ko pa kayo nakalimutan. Of course, yan po. At sa lahat po ng mga tininatics, mga kagagrupo ko sa YouTube, ipagpumanhin nyo po na hindi ako masyadong nagla-live at hindi ko kayo hindi ko nasasabayan ang
pagpapaangat natin ng channel kasi hindi na po ako doon na-focus. Na-focus na po ako dito. So, alam kong naintindihan niyo po ako. Yan. Maraming salamat sa inyo. Again, big shout out Marilyn Marcos ng Greece. Sa Saudi naman, Mercy Garcia Creation. Yan. Abigail Nasalig. At si Lorna Garcia. At of course si Rich TV. Yan po mga kasama natin sa pagwa-YT din dati. Yan. So sa lahat po ng mga Peng, Princesa Peng, yan. So, Precious Sina, yan po ang mga kapatid natin na tumutulong sa atin sa pag-vlog dati. Yan. So, yan ngayon, big shout out naman sa kapatid natin sa Alolitua, kapanata din natin, nagbigay sa atin ng dignom na kahoy, pandakaking puti at pula. At madaming binigay sa akin si Alolitua din ng apari. At kapatid natin sa Quezon Province, laging tumatangkilik, laging naghihingi na nagpapalimos ng gamit sa atin. Walang iba si Ronald Mogol. Kapatid din natin si Naldi at saka Lisa Benedicto. At sa Gerald Eric Addison. Kasi ang istorya naman ni Lisa Benedicto, isang bisis siya nung una first time niya na manood sa aking vlog. Nagkataon yun na masakit ang tiyan niya. Tapos nakita niya yung vlog ko. So nag-PM siya sa akin. Nag-message siya sa akin sa YouTube sa pagla-livestream ko. Sinabi niya masakit siya niya. Kaya yung tinigil ko ang livestream ko, sinabi ko sa kanya, mag-PM ka kaagad kasi may ituro ako sa iyo. So 4 lang na orasyon yung binahagi ko sa kanya kay kapatid na Lisa Benedicto. Yun. Yung ginawa niya, sinunod niya ang utos ko kung paano gumamot sa kanyang sarili. Dahil masakit daw talaga ang tiyan niya. Ayun. Nagkaroon siya ng milagro, talagang gumaling siya, kaya yan, laging tumatangkilik sa gamit natin at laging nakikinig at nagsumusubaybay sa mga katuruan natin dito sa harap. Yan po si Naldi at saka Lisa Benedicto. Yan sa kapatid natin, Amor Miranda, lagi ding tumatangkilik sa gamit natin. Ganun din si Cassandra Sabtal. Yan po si Cassandra Sabtal, ang history naman yan ni Cassandra Sabtal. Siya po ay sa Singapore at siya po ay nakulam. Mahigit 1 taon pag ko. Siya kasi first time kong ginamot na sa malayo. So, nagagamot ko naman siya pero yung kalaban is papalit-palit ng mga mangkukulam na pinupuntahan. Kaya natatamaan pa rin siya. Dahil hindi ko pa siya nabigyan na personal ko na gamit na binahagi sa kanya. Kaya ang nangyari, pinapunta ko si Cassandra dito sa bahay. At yun, nung nabigyan ko siya ng gamit, ayun, hindi na po siya nakapitan pa ng kulang o sumpa o panggagawa. Yan po si Cassandra Sabtal. At maraming salamat din kapatid natin na sa Maynila. Yan si Lisel Vargas, Alice Olmogos. Yan po sa ito matangkilik. Lahat po siya na shoutout ko. Yan po ito matangkilik talaga sa gamit natin, ha. So si Nanay Huinya Latoja naman, big shoutout sa iyo, Nay. Isa po siyang manggagamot. Dati tumigil pero nung nagpa-aura sa akin naman, naramdaman ko ang lakas niya at alam kong manggagamot siya. Sinabi ko, Nay, bumalik ka sa panggagamot. Huwag mong tigilan. At yun, bumalik siya at yun, nanggagamot sa kasalukuyan sa Bulacan. At ganoon din si Jeros Pangilinan ay nasa Bulacan yan. At yun, ganoon din si Helen Ilarde din. Mas lumakas si Helen Ilarde nung siya ay tinatawag dito, nagpaakay sa akin. In Bisaya is nagpasabak. So yun si Helen Ilarde ng Manila din. And of course, big shout out Micaela Wenceslao, Selma Yabason, Nida Moncal, sino pa ba? Manlots, Elias Cordoba, Ronaldo Barandon, sa lahat-lahat po ng mga tumatangkilik. Maraming salamat. So, Juliano Tamis ng Cebu, RJ Aribalo ng tinatawag natin ng Bohol, Commander ng Siquijor, Sinugbang Lansang, at saka Mr. Lonyo ng Bukidnon, Harp Mamilda ng Tagum, Diyos Terry ng Surigao, at of course, kapatid natin Alosin Lakibol, Heart Feeder, at saka Harjuli ng Sambuanga. At of course, kapatid din natin sa Polumulok, South Cotabato, ay si Dato Kalasag. At of course, Michelle Mosne, Richard Mosne, Alexander Mosne ng Cotabato. Yan po. At saka Samuel ng Sarangani. At sa lahat pong kapatiran ko dito sa amin, dito sa altar ko, yan, big shout out, Roel Magbanwa, Nito Hidroliso. Yan, mga kapatid ko dito, big shout out sa inyo. At sa lahat-lahat po nananalig at mga nagpapagamot sa akin dito, huwag po kayong mag-atubili lumapit. At sa mga gusto pa, nag-alinlangan, yan. Hindi po, wala pong bayad ang natin is maglagay lang kayo dyan kahit piso
Sa panggagamot po, ang ano ko po dito is yung taos-pusong alay lamang po para po may pangbili tayo ng kandila at saka insinso ha. Yan po ang ano natin. So, bilang ano yan, bayad natin para wala pong sumbalik sa manggagamot. Ganun po ang rason bakit kailangan natin maghingi ng alay kahit piso. Yan, kapagpalang araw, tapusin natin ang paglulag sa pamamagitan ng dasal. Ganito po ang mangyayari. Diyos amang magkapangyarihan, purihin ka. Ikaw po ang may lalang ng lahat. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat at may alam ng lahat. Salamat po sa mga ibinahagi niyo sa amin at naway sa likod ng aming pagkasasala ay mapagpasensyahan at mapatawad niyo po kami. At bilang alay, bilang tumbas ng mga nagawa naming pagkakamali, iaalay po namin sarili namin para makapaglingkod po sa inyo kasi alam din po namin na walang kabuluhan ang aming buhay kung wala kayo sa amin. Kasi ikaw ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya kami ay dapat na sumuko sa iyo. Maraming salamat po at naway ibigay niyo po sa amin ang aming mga minimithi na bawat isa para po matunto namin ang liwanag tungo sa iyong ipinangako sa na buhay na walang hangganan. Maraming salamat po at sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Madre de San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang apat ng Ebanghelyo. Panginoon ko, basbasan niyo po kami upang makatulong kami sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming kapwa at upang kami po ay magkaisa sa ngalan na lamang ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa katawan ni Kristo, Corpus Christi, Balus Christi, ipakita at ibahagi niyo po sa amin ang inyong kapangyarihan. Pagpalain nawa tayong lahat ng may kapal. Hanggang sa muli mga kaibigan.